nga Cebu nasakmit. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CC10 Channel 47 ug dungan nga madungog sa DYHP RMN Cebu. Kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Sa nga ni Attorney Rufil Fernandez Banyok, ako ay 7. Ka mga kontak sa personnel sa Mandawi City Engineering Office nga nagpositibo sa COVID-19 na swab na. Padayong gipaubos ang tanan sa home isolation samtang nagpaabot sa resulta sa swab test. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Na-swab na ang tanang 74 ka contact sa personnel sa Mandawi City Engineers Office nga sa COVID-19. Matod sa dakbayan nga kung magnegatibo ang tanang contacts, ilibkas na ang lockdown o mabalik gilayon sa naandang operasyon. Apan kung adunay magpositibo, magpadayon ang contact tracing. Until nga makuha na to ang results sa ilahang swabbing, if mo negative ra ang iyang mga kaubanan, we will lift the lockdown kay disinfect naman sa daglugar. Unya, if na mo positive, diha na sad another round of contact tracing na sad ta. Ang first floor sa City Engineers Office diin nahimutang ang buhatan og Office of the Building Official kon OBO ang gi-lockdown sugod kagahapon. Gipasabot nganong wala gi-lockdown og apil ang second floor sa building diin nahimutang usab ang Department of General Services Office. Ang nahitabo man gud diha sa ilahang building kay first ug second dili ra kay na sila magka kuanay ang engineering o DGS kay entrance nimo ladder na stairs naman dayon padung na taas nya ila sa kuno nang gisirad-an na ang kuan dili kay magkahalubilo ang mga tao sa engineering ug sa DGS kay ang sa engineering ug sa OBO patura na sila mga kliyente lahi man sad gud ang sa DGS. Ang personnel mao pa lang ang unang nagpositibo sa COVID-19 sa buhatan. Giingong ang personnel na kasinati og simptomas sa virus mao nagpaswab sa usa sa mga ospital sa Dakbayan ug adto na nahibaw-an nga positibo sa virus. Samtang niabot na usab og 48 ang mga COVID-19 patients nga naa sa Mandawi City Isolation Unit. Kini subay sa nagkasaka nga aktibong kaso sa Dakbayan. 143 na ang aktibong kaso sa COVID-19 sa syudad, human nakatala og dugang 17 ka kaso kagabi. Mary Rose Sagarino, CC10 News. Cebu City Police Office nasudlan na usab og virus human usa sa ilang personnel ang nagpositibo sa coronavirus disease 2019 nga gidestino sa Pilgrim Center. Kini ang labing unang kaso sa COVID sa CCPO human nag-COVID-free sud sa 5 ka buwan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. I'm sad to report that we have one policeman na nag-positive. However, we have undertaken the necessary measures already para siya ma-quarantine and ma-isolate. Giangkon sa hepe sa Cebu City Police Office nga usa sa iyang personnel ang nasuta ang nagpositibo sa coronavirus human mabantay nga nawad-an siya gapadimaho ug wala na usa siya malasahan siya nga pagkaon. Dali siya nga gipaubos sa swab test sa Regional Health Service 7 netong gabi semana ug migawas ang positibo nga resulta netong adlong Martes. Mato ni Police Colonel Lucifino Ligan nga nadestino ang mao nga personnel sa Pilgrim Center sa Basilica Minore del Santo Niño sukad gisugdan ang mga kalihukan sa simbahan niadto nga buwan sa Disyembre. Gitakdan unta sila nga i-pull out sa dihaga nakahukom ang basilika nga ihunong ang physical nga novena mass alang sa sinulog apan gipabilin sila singlit adto na pay mga programa sa simbahan. Natay plano nga i-pull out na unta to sila kay nawala man ang ato ang physical masses. Ibutang na balik unta nato sila og station. So, but wala na to siya napabalik og station kay before pa lang na at naka-feel naman siya og wala na siya ka panimaho mo nang
ni-communicate siya through sa RCHS nga magpa-swab. Pag Tuesday, matong naibalan nga nag-positive siya. Dali nga gipaubo sa isolation ng mga police personnel nga usa ka babae ug gihimo dayon ng contact tracing ilabi na sa iyaga mga gikahimamat lagip na sa iyaga mga kaubang pulis. Buot nila nga masayran pinagi sa contact tracing kung asa dinhi posible nga nakuha ang virus sanglit wala na mga dibotong Katoliko nga gitugutan nga makasulod sa basilika pipila ka adlaw sa wala pa ang piyesta. Ongoing ato ang contact trace kung asa gud siya na asa niya nakuha. Kay backtrack man ang adlaw kung asa siya dapita. So possible transmission kung asa man. Again siguro outside transmission na po na siya. Agosto 26 gideklara nga COVID-free na ang Cebu City Police Office human nga ang 113 ka mga pulis ang hingpit nga nangaayo sa mga virus samtang duha usab ang nakalas tungod sa mga kalambuan gimanduan karon ang tanang pulis sa Dakbayan Subo nga mag-amping kanunay aron dili mapakdan sa virus. Arnold Bustamante, CCTV News. Pipila ka mga close contact niadtong police woman nga na-assign sa Basilica gi-isolate na sa Emergency Operations Center Cebu City. Gipasalig sa EOC nga padayon ang ilang contact tracing aron makontain ang tanan. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Nagkanayon si Konsehal Joel Garganera, Deputy Chief Implementer for Interagency Task Force Emergency Operations Center Cebu City. Kadtong pulis nga sakop sa Cebu City Police Office nga na-assign sa Basilica Minore del Santo Niño nagpa-swab test netong Lunes human nakasinati og sintomas sa coronavirus disease kon COVID-2019. Nigawas matod pa ang resulta sa swab test niini niadtong Martes ug na-isolate sa bang maong babaeng pulis di na kini karon sa International Eucharistic Congress kon IEC usa sa mga quarantine facility sa Dakbayan sa Subo. Apan giangko ni Garganera nga sila sa AOC wala dayon makahibaw labot sa pagpositibo sa maong pulis tungod kay dihang nagpa-swab test kini. Ang gibutang nga address mao ang lugar niini sa Negros. So, ang kanibayang among mga line list nga maabot dire nga for Cebu City ra, no? So, ang iyang magong nabutang ang iyang home province mo nang wala mo reflect sa amo, but nevertheless ang atong mga pulis ihatod na siya sa IC3, no? So dito na siya nag-isolate sa inisyal nga impormasyon sa EOC, 7 ka pulis ang close contact sa mga policewoman nga gi-isolate na sa bilang og duna sa kauban nga security guard. Mato di Konsehal Garganera nga ongoing ang ilang contact tracing nga gihimo ug ipasalig niini nga makontain ang tanan. Si Konsehal Garganera miingon nga dili ra ang yan mabalakas sanglit makita man nga ang mga pulis nga na-assign sa Basilica ni tuman sab sa basic health protocol sama sa pagsulbog face mask o face shield. because even if makita man nimo ato mga pulis na assign diri sa Pilgrim, they're wearing face mask, face shield, no? So dili nato na siya ingon ikabalaka kay gani sa atong mga simbahan nga mga events like Misa de Gallo, kaning Nobinaryo, ika-3 na good from the start sa Nobinaryo, wa man tay result nga gikan sa simbahan. More so nga kaning mga pulis nga assigned or task nga mo implementar sa health protocol, so they are also very compliant. Decime Padilla, CCTV News. Overseas Workers Welfare Administration kon OWA mihatag og scholarship grant sa tulo ka mga upunganon nga adunay kabanay nga OFW nga nawada og trabaho tungod sa impact sa COVID-19. Sa kinatibuk-an moabot na sa 91 ang nakapaymo sa scholarship program sa Central Visayas. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Enzo. Tulo ka mga upunganon na nakadawat og scholarship grant gikan sa Overseas Workers Welfare Administration kan OWA 7 kay ganihang buntag mismong si OWA 7 OIC Regional Director Miko Dilla og Lapu-Lapu City Mayor Junior Dahong Chan ang nangu sa paghatag sa mga scholarship grant o sa educational assistance through scholarship emergencies kun is program sa ahensya. Mato ni Codilla nga ang makapahimo sa mga scholarship grant mao kadto mga nagtungha sa kolehiyo nga dunay mga kabanay nga OFWs kinsa nawada ng trabaho gumikan sa impact sa coronavirus disease 2019 kon COVID-19. Ang makaavila ni katong naay mga OFWs nga na-repatriate or nauli due to the COVID pandemic from February 1 onwards. And then
active OWA member and has a dependent who has a dependent nga naa sa college. Nasairan nga matag scholar sa mga programa ang makadawat og 10,000 pesos nga cash grant kada school year. Suma ni Codilla nga kadtong buot nga mo enroll sa mga scholarship program ang mahimong ma-apply nini online. Diin do nalay mga requisitos nga kinahanglan nilang i-comply. Now, we are giving out 10,000 in educational assistance per school year until mahuman ang scholar. So, outright siya 10,000 ihatag per school year. Then, the scholar only has to have passing grades in order to continue. So, depende kung unsa siya ang iyang current level karon, like first year college, then until ma-fourth year siya. Kung second year, until mahuman yun yung scholarship. Dito sa Codilla nga ngahan siya mitagana na og kapin sa 600 ka mga beneficiaries sa maong programa dinhi sa Central Visayas. Foch Anthony Inso, CCTN News. Mosunod! Kapin sa 200 ka hektarya nga reclamation project himuon sa lungsod sa Cordoba. Kana uguban pa sa magbalik sa Sere 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Phil Products. Prepare to experience better with Phil Fiber. 2 great services for one low price. Digital cable TV. Go digital and enjoy more than 100 channels. No additional charge on premium channels. Pure fiber internet, fast, consistent, and reliable. No data capping. Watch, surf, and save with Phil Fiber Bundle as low as 1,299 pesos per month. Indulge to your favorite channels and experience better with fast and reliable internet connection. Experience better with more premium TV channels with prompt customer assistance and technical support with fast and reliable internet connection. Get connected now with Phil Products and prepare to experience better. Now available in Valencia and in selected areas in Dumaguete City and Sibula. And we promise to expand our services coverage. For more information and inquiries, visit us at Phil Products Main Office, North National Highway, Bantayan, Dumaguete City, or email us at info@philprod-dgte.ph. Comfortable sea travel, smooth sailing your way with safety vessels. Our ships are built for efficiency, the easy way to great accommodation at sea. With a fleet of reliable passengers and cargo vessels, bringing people to different ports and locations. Rob the Shipping, bringing back fun and joy of sea travel. Rob the Shipping Incorporated is your choice for vessel. Rob the Shipping Incorporated for your next destination. Always at your service to any situation. Bringing back the fun and joy of sea travel. Well maintained and steered to the highest standard. Good condition, clean, safe, and rides are fast. Relax and enjoy with convenience over
the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Resolusyon sa paghangyo sa kagamahanan sa siyudad sa Sugbo nga tugutan ang pagsud sa mga pampasaherong jeep gikan sa Mandawi City padung sa Dakbayan napasar na sa sesyon kagahapon. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Napasar kagahapon sa regular session sa Konseho sa Dakbayan sa Mandawi ang resolusyon paghangyo sa Dakbayan sa Sugbo nga tugtan ang jeep gikan sa Mandawi makasud sa Dakbayan. Sa resolusyon nga gi-author ni Konsehal Jimmy Lumapas, Pangulo sa Committee on Transportation, naghangyo sa pagpasud sa jeep gikan sa Mandawi nga adunay ruta sa Ayala Mall, Country Mall ug Manalili Street. Yan na sa plano nga personal ni Konsehal Jimmy ang sa Cebu City nga side para hangyoon gidana. Ang Mandawi Transport Cooperative ang nangayo og tabang sa konseho human ang ilang mga miyembro gipang badlong o giisyuhan og citation ticket sa Cebu City. Gipasabot nga ang mga driver nga nakapasar sa gipahigayong one-stop shop sa Mandawi City nagagi og mga tukmang proseso og mga rekwisito sama sa negative PCR test, inspection sa Land Transportation Office o Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB ug uban pa. Ang mga jeep nga adunay ruta nga nagikan sa Mandawi pasulod unta sa Sugbo ang kutob na lang sa Ino Data sa Barangay Subang Dako. Nang hinaot ang mga driver nga makasud sa Dakbayan sa Sugbo ug makabalik sa naandang ruta. Mudoble ang imong kita. Ay. Kaya dagamang pasahero dia. Wala may reklamo, pasahero mo reklamo sir nga oy wireless Subang Dako ra mo. Sa masikap po sila sakay bisag na signboard. Di ba po sila mo tuong signboard? Oo. Basta makita lang road number. Oy, manalilinis sakay sila nya. Ingon sila dito sila sa di Padilla, Katedral, ako na panahon kay pagabot diyan. Padulungan man tas ito. Wagi may pasahero kay sagad pasahero gikan diha sa Tipulo padungkuan Mabulo Ayala ra gid pasahero diha ma-pick up namo. Pero kung kutob rin ni sino data, wagi mi mahimo. Wagi may pasahero. Sa pagkakaroon, adunay 30 ngadto sa 40 ka mga jeep ang nagbiyahe sa Mandawi, 25 niini ang adunay ruta nga Mandawi Cebu City. Mary Rose Sagarino, Sisita News. Kapulisan sa siyudad sa Sugbo musugyot ngadto sa Emergency Operation Center nga ibalik pagmuntar ang barangay control points sa 40 ka mga barangay nga misaka ang kaso sa COVID-19 human na bantayan nga mikumpiyansa ang mga residente ug wa na motuman sa minimum health standard. Ang kasayunan ihatod ni Arnold Bustamante. Nabantayan sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo nga misaka ang kaso sa COVID-19 sa 40 ka mga barangay ning Buana nga unalaga mikunhod sa milabing tuig. Kinununod sa nakita nga daw sa kumpiyansa na aga mga tao sa ilang kaugalingon ug wala na mutuman sa minimum health standard sama sa pagsulob sa face mask ug face shield kung manggawas na sila mga parimay. Gumikan ni gitinguha karon ni Police Colonel Josefino Ligan nga ibalik ang mga barangay control points nga may mubadlong sa mga munupyo nga wala mutuman sa mga protocols ug mapugan ang pagpanggawas nga walay mga quarantine pass. Ato nang i-in place og balik ng mga containment protocols na to katong meaning katong sa tuang rekorida sa tuang barangay control points just to ensure nga ang mga tao kay tungod lagi inom na sa kalsada di na magmask murag wala na sila o ibalik na to para maibalo ang mga tao.
Gisaan niligan nga adunay ibutang nga mga police personnel sa matag barangay control points aron moabag sa mga barangay tanod ug mga volunteers sa pagmonitor sa mga residente nga wala motuman sa health protocols. Samtang duha ka team sa Task Force Cebu, Bohol ug Siquijor sakay sa Armored Personnel Carrier kon APC magitahasan nga moving sa kabarangayan aron mobadlong sa mga malapason sa lagda sa Interagency Task Force ug kung adunay magmagahi dakpon matud pa kini. In relation na sa atong mga rekurida, Task Group CBS just called up. They will be augmenting, sending troops para 2 teams para sa targeted nga areas, mostly in Station 6 and Station 3. So karon moarito sila para sa pag-dispatch sila ang personnel. Sa gihimong contact tracing sa EOC nasuta nga naa sa kabarangayan ang tinagdanay sa virus, labi na sa mga tao nga nag-inom diha sa daptin sa karsada nga nagpasapasa sa usalang ka baso ug ang magtapok-tapok. Giangkon niligan nga ang pagsulbong sa kaso sa COVID-19 sa Sugbo makaalarma na ug ngayon na nga mohimog lakang ang kapulisan lagip na ang mga opisyal sa kabarangayan. Yes, because the movement, the human behavior is kuhan kayo ng katag kayong mga tao. Makita nimo ang mga tao murag wala na gyud. Makaingon ka this ang restriction sa movement sa tao is luwag na kayo. It's also because sa ato ang quarantine classification nga MGCQ man ta. So with that quarantine classification nga MGCQ, di na to malikaya na ang tao mo lakaw gyud, mo movement nagi mong gawas gyud. Arnold Bustamante, CCTV News. Way na usab sa gipatumang seguridad nga gihimo sa Cebu City Government subay na sa kapistahan sa Santo Niño kun unsay gihimong pagpangandam, mausab kini ang ilang buhaton alang sa hubo mas nga mahitabo ugma sa kadlawon nga maoy pagtak-op na sa ika-456 nga kapistahan ni Senior Santo Niño. Ang kasayuran ihatod ni Decimay Padilla. Gilauman ang hubo mas nga mao'y magtakop sa ika-456th Fiesta Senior Celebration karong kadlawon tambungan sa mga riboto sa Balaang Bata Senior Santo Niño. Nunot ni ini si Konsehal Philip Zafra, chairman sa Committee on Peace and Order, miingon kun unsay pagpangandam nga gihimo nila sa novena mas, mausab kini ang gihimo nila nga preparasyon alang sa hubo mas. Sigun sa konsehal nga wala nila gilugakan ang security ug safety measures nga gipatungan palibot sa Basilica Minore de Santo Niño. All systems go. Atong kapulisan, mga force multiplier sama sa probes, SISIT, atong QRT disaster at naagyapon sila. At 5:30 magsugod ang hubo mas and we're expecting mo end by 8. So as early as 3:30 deployed na ni sila din. Ang konsehal mihangyo sa mga deboto nga dili ilang muanhi sa Cebu City sa rason nga nagkasaka ang kaso sa coronavirus disease kon COVID-2019 sa dakbayan. Apan si Zafra miingon nga kundi gyud kapungan ug muanhi gyud sa syudad, istriktohon nila ang pagpatuman sa basic health protocol sama sa pagsulod og face mask, face shield ug physical distancing ug pangayuan og quarantine pass. Kadtong dili mga residente sa Cebu City, si Konsehal Zafra miingon makaanhi sila sa Cebu City magdala lang og quarantine pass. Apan ang konsehal mitataw nga kun mahimo motambong na lang sa misa pinaagi sa live streaming. But then again, di man niingon nga sa pag-discriminate nila ang among hangyo nga kung mahimo live stream lang kay kuyawan mi. Either sila'y matakdan din ikauli sila makapanakod sila sa uban or sila'y makapanakod din no? So dili niingon nga si Santo Niño para lang sa taga-syudad sa Sugbo, kundi ang atong gitanaw ni bottom line is the safety of all. Desmay Padilla, CCTV News. Kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu mihangyo sa Overseas Workers Welfare Administration kon OWA nga ibutang duol sa syudad ang mga OFW nga ilang residente nga miabot sa Mactan Cebu International Airport. Kinihuman nga ang uban kanila ang naka-check-in sa hotel gawas sa syudad. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Enzo.
Nakigtagbo sila Lapu-Lapu City Mayor Junarda Hong Chan ngadto sa kadagkuan sa Overseas Workers Welfare Administration kan OWA 7 kaganihang buntag tuyo sa pakigtagbo sa mayor sa ahensya mao aron sa paghangyo kanila nga check-in lang sa mga hotel sud sa syudad ang mga overseas Filipino workers kon OFWs nga uponganon nga moabot sa Mactan Cebu International Airport kon MCIA kinihuman nga ang ubang uponganon nga OFWs tuwag i-quarantine sa mga hotel sa syudad sa Sugbo ug Mandawi din hasol na kini hilabi na atol sa ilang pagpaubos sa mga OFW sa swab testing. Gipasabot hinon ni May Codilla, OIC Regional Director sa OWA 7 nga iguro sab sila misunod sa mando sa Department of Health kon DOH o sa Department of Tourism kon DOT din kinahanglan nga accredited nila ang mga hotel nga gihimong quarantine facility sa mga OFWs. Gidugang ni Codilla nga puno-puno na sab ang mga accredited nga hotel sa syudad sa Lapu-Lapu. Hinungdan nga kinahanglan kini nilang ibutang sa ubang hotel gawa sa syudad. We are limited right now. We are just basing the list from DOT nga those hotels who are only allowed to cater to ROFs. When we talk about ROFs, that already includes the OFWs. So OFWs and non-OFWs. Katong non-OFWs are the balikbayans, immigrants, permanent residents, mga student visas, no? Hino ng ahensya mo ni abaga sa tanang galastuhan sa pag-quarantine sa mga moabot nga OFWs sud sa 14 ka adlaw hilabi na kadtong gikan sa 35 ka mga nasud nga dunay kumpirmado nga kaso sa United Kingdom kon UK variant sa coronavirus. Kami, we would really appreciate nga naay mga hotels dili sa Lapu-Lapu City because we understand just like us sa OWA, it would minimize the use of resources like transpo. It's mentioned that kung nakastay na sila in one hotel just near Lapu-Lapu City, so ang pag-pick up sa OFW dali rasad. Nasayron nga ang syudad ang nakigalayon na saba sa mga hotel o resorts management aron sa pagdugang o mga accredited nga mga hotel o resort nga mahimong isolation facility o quarantine facility. Fox Anthony Inso, CCTN News. Kapin 250 ka ektarya nga reclamation project giplano nga ipatuman sa kagamahanan sa probinsya sa Sugbo diha sa lungsod sa Cordova. Ang proyekto lahi usab sa ipatuman nga 1,300 ka ektaryang reclamation project nga joint venture tali sa Cordova ug sa SM Prime Holdings. Ang kasayuran ihatod ni Chris Ligan. Gibutag ni Cordova Mayor Mary Teresa Toicho nga nagplano ang kagamanan sa probinsya sa Sugbo nga mopatuman og 254 ka ektarya nga reclamation project diha sa ilang lungsod. Matod sa mayor nga ang probinsya mo'y mopatuman niini og joint venture sab tali sa investor nga mo'y mopalapad sa Oruro Port sa Cordova. Ang tukuron nga reclamation project matod sa mayor mo'y dunggonon niya sa mga barko sa mga turista. Investor din na mapadak-an ang atong Oruro Port, ang Cebu Province, mga proponents, maoy mga apply sa PRA for the reclamation process and joint venture with our investors. Di pasalig ginawa ni Mayor Cho nga moagi sa public hearing ang ipatuman nga reclamation project. Kini aron makaibaw ang mga mabiktuhan sa proyekto, labi na ang hingtungdang barangay ug ang mga mananagat. Kaya ganitanan moagi o public hearing. So, labi na ang mga barangay involved, ang mga proyekto, ang mga mananagat, makunggaw, ug unsay dagan ang mga proyekto. Nasairan nga gihikay na usab sa SM Prime Holdings o sa kagamanan sa Cordova ang labing dako nga reclamation project sa nasod din mabot kinig labing minus 1,300 ka ektarya. Chris Ligan, CCT News. Mosunod! Call center agent nasikop sa Vibers Operation kapinso sa kamilyon ka pesos na Cebu nasakmit kana uguban pa sa magbalik sa Sire 47. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Kaya ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mamalatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule.
si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
gisangputan sa usa ka call center agent human nadakpan sa bypass operation sa mga sakop sa Biliana Police Station kagabi sa Dan Orhelio, Barangay Sambag 2 ning Dakbayan sa Sugbo. Giila ang dinakpan nga si Charlie Main Bulisay Susa, 21 anyos, giila nga high value target og taga Caramira Subdivision, Barangay Linaw, Syudad sa Talisay. Nakuha gikan kanya ang 155 gramos sa gituang shabu nga mobalor og 1 milyon ka pesos. Lakip na ang motor nga iyang gigamit sa paghatod sa illegal nga drugas. Matod ni Police Major Elisandor Quijano, hepe sa Biliana Police Station, nga dulan usa ka buwan nilang gipanid-an ang suspitsado. Nagtuo ang kapulisan nga gikan sa kauluhan ang shabu sanglit aduna kini mga kabanay nga nabilanggo. Kalapasan sa Section 5 ug 11 sa Republic Act 9165 ang atubangon nga kaso sa suspitsado. Sugda na ang padagan sa dugay ng gipaabot nga bus rapid transit kun BRT sa di pa matapos ning tuig 2021. Kini ang gibutyag ni Department of Transportation Secretary Arthur Tugade atol sa inaugurasyon sa bagong edipisyo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB. Gawas sa BRT tinguha usab ni Tugade nga masugda na usab ang kapin sa 77 bilyones pesos nga Cebu Monorail Project sud ning tuiga. Gilauman nga masulbad na unya ang problema sa kauot sa dagan sa Tropico sa Metro Cebu area kung hingpit ng sugdan ang duha ka mass transport system. Gipasalig usab ni Tugade ngadto ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga iyang tabangan ang tinguha sa pagtukod og airport sa lungsod sa Medellin. Lamdag, uban ni Tatay Dodong. Divorce, annulment, o legal separation, usaray kahulugan niya ng tanan, panagbuwag sa magtiayon. Ang ngayon natong masayran nga atong simbahan katoliko wa magtugot nito. Ang simbahan mila sa kasagrado sa kaminyon, kay sakramento kini, naghihimo sa Ginoo. Nining sakramento sa kaminyon, ang magtiayon makadawat din gitawag og sacramental grace. Usa ang bana ug ang asawa angay nga muhatag og bilit sa ilang relasyon isip magtiayon. Ang usa ka dakong katarungan nini kay ang gihiusa sa Ginoo. Way si bisan kinsa na tawo nga makapabuwag nini. Ug dili kahimot sa Ginoo ang pagbuwag sa magtiayon tungod kay kung may tabo kini may kasing-kasing man nga masamaran. Labaw sa tanan makaluluoy ang mga anak nga mo'y mahimong biktima. Kay sila labaw sa tanan ang mag-antos, sila magkatibuwag. Busa aron mahimong ligon ang higot sa kaminyoon, hinanglan nga si Jesus ana at taliwala sa relasyon sa banang ug asawa. Mga igsoon, okay ni ang atong lamdag karong adlaw. Og sa dili pa ko hingpit nga motapos, ako i-greet og happy birthday ang tanang nag-birthday karong adlaw. Apil na sa akong father-in-law nga si Mr. Yol Flores. Happy birthday. Og mao kato ang naglangkob sa itong mga balita sa Sayre 47. Sa nga ni Attorney Rufil Fernandez Banyok, ako si Divine Marshall Flores. Ang tudugma, dinhi lang sa inyong paboritong tulumanon, Sayre 47.